Lunes na po ng umaga mga kapuso. Kumusta kayo dyan? Umaga po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Ayos ba? Ganda ng set. Ha? Gumagalaw sa likod mga kapuso. Bago. Ayan, Lunes ngayon, August 10 mga kapuso. August 10. Ito muna ang ating... Super Radio DZBB Bantay Bagyo. Bantay bagyo tayo mga kapuso. Meron po tayong binabantayan ng bagyo. Isa na pong ganap na bagyo ang low pressure area o LPA na binabantayan ng Pag-asa sa bahagi ng kanluran ng Pangasinan. At ayon po sa Pag-asa, huling namataan ng bagyong Ferdy sa layong 200 at 10 kilometro sa kanluran ng Lawag City sa Ilocos Norte. Taglay po ng bagyo lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometro kada oras. Malapit sa gitna at pagbugso na nasa 70 kilometro kada oras. Kumikilos ito patungong Hilaga sa bilis na 20 kilometro kada oras. At kung hindi po magbabago ang bilis at direksyong tinatahak ng bagyo, inaasahan po maglalabas ito o lalabas ito ng teritoryo ng Pilipinas ngayong umaga nito. Pero may nakataas tayong babala po ng bagyo mga kapuso Kanlurang bahagi ng Ilocos Norte, signal number 1. Signal number 1 din ang kanlurang bahagi ng Ilocos Sur. Samantala, tuluyan na pong lumabas ng par yung bagyong Enteng. Ito yung binubuntutan itong si bagyong Ferdy. Kahapon po, 1:00 ng hapon kahapon. Kaya lang po, napakaulan, mga kapuso, dahil sa meron tayong habagat. Kaya magdala pa rin po tayo ng payong o parangga sa buhos ng ulan, mga kapuso, sapagkat anumang oras ay pwede pong bumagsak ang ulan, mga kapuso. No, ha? Kailangan po hindi tayo mabasa. Mahirap na sa panahon ngayon, baka po tayo ay magkasakit. Alam nyo, konting sipon at saka ubo, mga kapuso, COVID na kaagad. Yan, mahirap yan, mahirap. Yan po ang ating... Super Radio DZBB Bantay Bagyo. Samantala po mga kapuso, ito na po ang bago ngayon. As of August 9, 4 p.m., ang ating pong total cases of COVID-19 ay... Ako po, mga kapuso, 129,913. Abay, ilan na lang po at mag-130 na, mga kapuso. 129,913. Ang active cases po ay 59,970. Sa active cases na yan, sinasabi po na 91.2% niyan ay mga pasyenteng mild o hindi po masyado ang kanilang kalagayan o kondisyon o hindi malubha ang kanilang kondisyon. Mga kapuso, 7.5% ang asymptomatic o walang sintomas, 0.7% ang severe o malubha, habang 0.6% naman po ang critical, mga kapuso. Total recoveries, 67,673, mga bagong gumaling ay 654. Ang total deaths mga kapuso ay 2,270. Ang mga bago pong mga namatay 61. Mga kapuso, at tayo po ay nagpapahatid ng pakikiramay natin sa pamilya po ni dating Mayor, dating Senador, dating DILG Secretary Alfredo Lim, sapagkat pumanaw na po si Mayor Lim Ayan nung Sabado. Dahil sa impeksyong dulot ng COVID-19, mga kapuso. At doon po sa mga bago naman na mga tinamaan po ng COVID-19, meron pong senador din na nasama, mga kapuso, no? Ang total cases natin ay 59,970. Active cases, new cases, 3,109, mga kapuso. Doon sa mga bagong kaso na yan, kasama na siguro si Senator Ramon Revilla dyan, Jr., si Bong Revilla. Sapagkat isa po sa kanya mga tauhan at kasama sa bahay ang positive sa virus, kaya nagpate sila ng kanilang pamilya. Pero wala siya nararamdaman. Gano'n naman yung iba mga kapuso, tawag doon asymptomatic Ito po ang bago ngayon. May nakakalungkot ito. May mga lugar po na wala talaga pong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, pero sa ngayon po pinasok na rin po ng COVID Kauna-unahan po sa Sagada, Mountain Province, mga kapuso, ang COVID-19 case na natala doon. Sa impormasyon mula sa Mountain Province Risk Reduction and Management Office, isang lalaking frontliner po ang kauna-unahang kaso ng nagpositibo sa COVID-19 sa Sagada. Wala pong history na lumabas ng probinsyang lalaki, pero may mga nakasalamuha siya. Kung siya ay frontliner, mga kapuso, panay ang labas nito, no? Asymptomatic ang frontliner at siya po ay naka-isolate na ngayon. Nasa quarantine na po. Naka-quarantine na. Doon po sa Marawi City, naku, alam nyo naman yung Marawi, di ba? Ngayon po, ano pa yan, sira-sira pa dahil doon sa pag-atake po ng mga tropa ng pamahalaan natin laban doon sa mga terorista, Marawi City at saka Lanao del Sur. Ito po, nakapagtala ng local transmission ng COVID-19 sa Marawi City at Lanao del Sur.
matapos mapagalaman na walang travel history sa labas ng probinsya ang naitang 21 kaso ng COVID-19. 3 taong gulang na batang lalaki po ang pinakabata sa tinamaan ng virus habang 65 taong gulang na babae naman ang pinakamatanda, mga kapuso. Ito naman ang magandang balita. Ito magandang balita. Mga taga Dinagat Island, kumusta kayo dyan? Dinagat Island, nananatili pong COVID-free. Ang Dinagat Islands, ito po ang sinabi ni Dr. Jillian Lee, Health Officer ng Dinagat Island, matapos iulat ng Department of Health na may naitalang kaso ng COVID-19 sa isla. Nililinaw po nila, sila'y COVID-free. Nagkaroon lang daw ng mistagging sa datos po ng DOH. At kasalukuyan na po ang nagsasagawa ng validation para maitama po ang naturang pagkakamali, mga kapuso. Bantay COVID-19 Super Radio DZBB.